Ang Boracay, napabayaan na raw ng provincial government ng Aklan dahil nga raw ho sa pagbagsak ng turismo. Ay, talaga? Talaga? Oh. Sino bang congressman nang nagsabi niyan? Lalo na ngayon, partner. Ano na ba kayo? Mag-April na, tapos mag-May na. 'Di ba alam natin kapag ganyan, last week of April papuntang May, yung tinatawag natin na La Boracay. Oh, di ba? Diba, tinataon yan sa Labor Day. Oh. At ngayon taon nata, hindi La Boracay yung tawag nila eh. Love Boracay. Oh. Ano bang basis doon na Brigada Gabs doon sa sinasabi na napabayaan na bumagsak ba yung arrivals ng mga turista or pumangit ang Boracay? Kaya nga eh. Oh. Alamin nga natin yan kay Brigada Haji Caaminyo, i-brigada mo. Brigada Live Report. El Bonito, Brigada Gab at El Bonito, Brigada Abs. Oh, talaga? Naalala ko lang yung Espanyol ka ngayon ah. Naalala ko lang yung Boracay. Alam nyo habang isinusumite ko ang aking material sa ating editor. Naalala ko nung ako'y nagtungo ng Boracay. Ay, talaga. Dahil talagang Partner, talagang ubod nakapag-Boracay ng ka na ba? Napag-Boracay na ba kayo? Ako, pero matagal na. Matagal na. Mga 15 years 15 ago pa. years ago. Oh, tagal na? Ako huli ko. Uy, ang tagal na. Huli tagal kong na nga punta eh. dyan siguro mga 2 years ago sa Boracay. Wow. Ito na nga. At nananawagan itong si Aklan, 2nd District Representative Teodorico Haresco Jr. sa provincial government na aksyonan na ang umano'y lumalalang kondisyon ng turismo ng probinsya. Ayon kay Haresco, dulot ito ng mismanagement, kapabayaan at palpak na liderato na maaaring makaapekto sa ekonomiya ng Aklan, pati na ang kanilang premier tourist destination na Boracay. Ngayon, sa tanong ni Brigada Abs, kung ano ba yung nagiging factor at ano ba yung kanilang nagiging basehan dito sa sinasabing pagbagsak ng turismo. Kinukundena at saka binanatan kasi nitong si Haresco yung lumalala daw na kondisyon ng Katiklan Jetty Port na siyang nagsisilbing main gateway sa Boracay kung saan sinisingil ng terminal at environmental fees yung mga turista, pero ang nagiging kapalit naman daw, marumi, na bubulok daw na pantalan na hindi man lang daw maayos-ayos sa kabila ng milyon-milyong pisong nakokolekta ng provincial government at tila nagiging kahiya-hiya raw ang infrastructure ng lalawigan. Bukod dito, ay ipinunto ng kongresista na kung dati-rate sa Calibo International Airport ay 30 ang international flight sa daily pre-pandemic, ngayon 5 na lamang daw kaya bumagsak yung tourism arrival. Baka naman So, yun yung baka naman isa sa factor niyan, syempre yung mga turista meron na silang choices. Kasi before, 'di ba, ang recognized lang internationally yung Boracay, 'di ba? Pero ngayon, napakarami ng foreigners sa Siargao, sa La Union. Parang kapag Pilipino ka nga na pumunta doon, parang ikaw pa yung turista eh. Kasi sobrang dami mga foreigners 'di ba? Ano? Tapos ngayon, bukod dun sa binabanggit ni Haresco, Brigada Gab at Brigada Abs, ang binabanggit yung reputasyon daw ng Aklan ay nasisira dahil may mga customs personnel di umano na binibiktima naman yung mga balikbayan pati na yung mga turista. Kaya yung reputasyon ng Aklan bilang travel destination naapektuhan. Bagamat hindi nito in-specify kung ano bang klaseng ano ba ito, niloloko ba, sila ba ay sinisingil na kung ano-ano. Kumbaga may mga ginagawa raw yung customs personnel na sumisira sa reputasyon ng lalawigan. Pero ito, bilang panghuli, yes, Brigada Abs. Tanong ko dyan, aside syempre baka naman valid yung yung mga observation ni Congressman Haresco, pero ang tanong ko, ano bang pwedeng axe to grind ni Haresco dun sa governor naman dyan sa Aklan? Yun yung tanong ko, magkalaban ba sa politika? May mga rason ba bakit may mga kritisismo sa ganyan, Brigada Haji? Ayun na nga ang hindi ko lang sure kung ano ba tinatakbo. Ano ba tinatakbuhan nila? Yun nga ano ba tinatakbuhan ni Congressman Haresco dito? Pero ang maganda sigurong banggitin, ano ba yung nakikita niya solusyon? Ano ba yung dapat gawin? Kasi syempre, 'di ba, sinasabi nila, puna ka ng puna, ano ba yung
solusyon mo Oo. doon sa problema. Bukod doon sa sinasabing transparent governance at saka epektibong resource allocation para buhayin ang tourism sector ng Aklan, ang kailangan daw gawin kung hindi kikilos ang provincial leaders, bago pa raw tuluyang mag-collapse ay national intervention na yung kakailanganin dito. Yun. Kumbaga, national intervention para daw hindi tuluyang mapabayaan yung probinsya. Ayun. Okay. Sige. Tsaka yan na pala, mabalikan ko lang, siyempre isa pa sa tinitignan natin dyan, partner, di ba? Pagkamatay ng isang turista, di ba? O doon Sa sinasabi Boracay. nila na isolated case yun. Di ba tama, kung di ko nagkakamali, si Kung Haresco, rin yan, naglabas din siya ng reward, pero medyo na late na yung kanyang paglalabas sa reward. Tama ba? Kung totoo, kasi di ba sabi may hawak ng araw ng mga suspect. Ang sinasabi niya, kung sino daw yung nasa likod nung karumal-dumal na krimen, 100,000 pesos yung kanyang reward. Although, nung nilabas niya yung reward na yon, meron ng araw hawak na mga suspect, no, yung Philippine National Police. Ayun pa, yung isa niya binabanggit na parang dapat daw tugunan kasi parang yung krimen daw lumalala na naman. Ayun. O siya. Sige, maraming salamat, Brigada Haji Caaminio. Alright, maraming salamat in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Haji Caaminio na 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Standout ES4 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now,